Pwede naman kasing dos, pinilit pa yung tres. Yan ngayon yung mga naglalabasa na commentaries sa Lakers after natalunin sila ng Orlando Magic sa isang kalamangan lang. Tama rin kasi yung iba na mga fans na pwede namang 2-point play lang na mas malinis kaysa ipilit yung clutch 3. Pero ang issue kasi dyan mismo yung sinabi ni Luka na wala talagang naging communication sila ni Lebron about sa last play na yan, at malinaw naman na sinabi ni Redick na hindi talagang maganda ang naging final shot decision nila na ginawa para dito kay Luka. Kaya kahit sablay yung tira ni Lebron, ligtas pa rin si Lebron sa mga accusation at sisi dyan dahil wala nga araw sa tamang positioning si Lebron para tumira dyan ng last shot. Sinabi pa nga dyan ni Lebron na akala niya talaga si Luka na ang titira ng last shot dahil nga open na yan sa 3-point line pero pinasa pa sa kanya. Yung iba sinasabi na kaya pinasa ni Luka kay Lebron para iwas sisi kung sakaling magmintes. Pero ang problema ngayon, kahit yung mga analyst at insider, si Luka ngayon yung binabagsakan dyan ng sisi dahil base mismo sa mga analyst na dapat talaga na kay Luka na ang final decision lalo na pagdating sa crucial moment. At makikita na hinaayaan na rin kasi siya ni Lebron pagdating sa shot selection. Kaya nga nakikita dyan na nag-hesitate pa rin itong si Luka pagdating sa crucial game. Kaya pwedeng hindi pa rin talaga handaan Lakers bitawan itong si Lebron dahil siya yung perfect na kayang gumawa ng mga clutch play lalo na pagdating sa crucial game na mas importante nga raw lalo na sa playoffs at semis bound. Kaya parang tama rin talaga yung sinabi ni Luka sa interview na hindi pa rin talaga nga raw perfect ang chemistry niya pagdating kay Lebron at Austin Reeves sa loob ng court na lumilitaw mismo sa game kontra Orlando Magic dahil nga sinabi dyan mismo na wala silang communication ni Lebron sa final play nila. Kaya sinasabi rin ni Redick na hindi lang talaga defense ang problema nila. Progress pa rin nga raw sila hanggang ngayon pagdating sa team chemistry, late game execution at sino talaga ang go-to guy nila lalo na pagdating sa crucial moment. At yung opensa rin nila ngayon, yung bumabagsak lalo na pagdating sa shooting efficiency ng core. Kahit na mataas ang scoring output ni Lebron, Luka o Reeves sa game, nakikitang hindi kasi ganun ka-effective yung shooting ng mga yan lalo na sa field at 3-point line. At yung impact na mga key players at bench nila, sobrang hina nga raw talaga pagdating sa opensa. Ang Lakers nakikita kasi na hindi pa rin talaga stable ang team defense. Isa sila ngayon sa may pinakamahinang defensive rating sa season na to at kulang pa sa personnel at chemistry ng mga core para maging elite defender din. Lalo na kay Luka at Lebron na sinasabi mismo ng mga analyst na napapansin nila halos na isang taon na magkasama itong si Lebron at Luka sa Lakers pero yung kombinasyon nila at duo hindi pa rin nga raw gumagana at hindi pa rin perfect hanggang ngayon. Kaya realistic at legit na sinabi mismo ni JJ Redick na hindi pa talaga sila champion ready hanggang ngayon at malinaw na may malaki pa rin problema yung mga to. Tapos isa rin sa problema dyan ng Lakers yung mahinang shooting efficiency nga raw at hindi pa rin consistent na shooting ni Luka, Lebron at Reeves dahil mas marami silang tira na nagmi-miss kesa nako-convert sa point. Sa last game kasi nila kontra Orlando, si Luka may 8 of 24 na shooting mula sa field at 2 of 10 mula sa 3-point line at 4 of 9 sa free throw. Kaya hindi nga raw talaga maganda yung shooting niyan. Tapos si Lebron naman may 21 points pero 8 of 13 sa field, 2 of 6 sa 3. Samantalang si Reeves meron lang 18 points at bumagsak sa 6 of 16 ang field goal niyan at 2 of 5 mula sa 3. Kaya napansin din ngayon kay Reeves na humihina ang production niyan mula sa scoring output sa ilang games lalo na sa offensive end at hindi yan nakakapag-generate ng mataas na percentage sa shooting lalo na pagdating sa mga big matchup o contender team o late moments. Kaya nakikita ngayon na isa talaga sa problema pa sa Lakers yung hindi consistent na shooting efficiency ng big three nila lalo na pagdating sa close game at clutch moment. Dahil mahina nga sa depensa itong si Luka, Reeves, Lebron mula sa starting unit nila kaya kailangan nga raw talaga ng mga yan ng mataas na scoring output. Ang problema nakikita ng mga analyst na nag-o-overlap yung mga to pag magkakasabay sa starting unit at yan din yung isa sa problema. At kapag hindi sila naging efficient nga raw sa isang game mula sa field at 3-point line, lalong lumalaki ang problema nila sa close game na mismong nakita sa nangyaring game nila kontra Orlando Magic.